So, nag-change oil ka, tapos tinest drive mo, pero 100 meter, tumirik yung kotse, hindi na bumalik sa shop. Okay, so in-inform ni technician si client na nagkaganon yung auto niya, kaso si client sinasabi na sila ang dapat gumastos sa transmission rebuild dahil ayos naman daw yung sasakyan nung dalhin sa shop nila. Okay, ganito ang nangyari. Isang shop sa Marikina, opo, so yung service center na yon nagpa-assist sa atin, sa team natin. So ito nga ay isang Honda Civic RS Turbo. So kung mapapansin nyo, tingnan nyo ito, kung ano nangyari. Ayan o, putol yung belt. Ayan, as in putol yung belt. Okay, nag-snap. So yun ang nangyari, bakit huminto yung sasakyan habang test drive na technician. Okay, ano ba nangyari? Maaaring itong unit na to ay hindi or hindi masisira kaagad ang isang belt sa isang test drive lang. Okay, tingnan nyo to ha. Ito halimbawa. Ito ay isang belt ng Toyota Vios. Tingnan nyo to. Nakita nyo yan. So ibig sabihin, hindi pa siya putol, pero umunat na yung belt. Ibig sabihin, ito lang kasi nagdudugtong sa kanila para hindi magkahiwa-hiwala itong element na yan. So ibig sabihin yan, umulat na yung belt na to, pero hindi pa putol. Pero dinala na itong unit na to ng kliyente dito sa shop dahil nag-i-slide na. So ibig sabihin, maaaring meron na itong slippage bago pa mapunta sa service center na yun. Change nila yung CVT at ganito nangyari. Eto, tingnan nyo. Dito sir, ilawan mo dito. Okay, so nakikita nyo yun? Ilapit ko sir. Yan, okay. So itong pulley na to, ayun sa bandang gitna. Ayun ito. Yan. Gas-gas, di ba? So ibig sabihin, itong pulley na to or itong belt na to, umi-slide na doon sa pulley bago pa man to maputol. Ibig sabihin, may issue na tong tranny na to bago pa magpa-change oil. Okay, so yun lang tanong natin. Sino ba talaga dapat ang magbayad ng bill? Salamat!